May nagtanong sa akin, Coach JC, bakit ho relatively mas malaki yung sinasahod ng mga remote sales people compared sa mga operations ng mga VA or admin na VAs? Okay. Disclaimer, hindi ko ginawa yung video para mag-compare or whatsoever. Nandito ako para i-appreciate natin ang freelancing at mag-educate. Okay? So, yun na yung purpose nito. Hindi ko dinadown yung VA, hindi ko ina-up yung remote sales person. Hindi po yun. So, huwag natin patagalin. Okay, let's go. Yung main reason kasi, guys, ang mga remote sales professional, guys, tied kasi sila sa revenue. Ibig sabihin, the more clients they bring in sa company, the more commissions yung kikitain nila. Sila ang rainmaker. Ibig sabihin, nagpapaulan sila ng clients. More clients sa business, meaning more business, more money. More money, more capital, more pasahod. Ganun lang siya kasimple. Now, ito naman yung mahirap na side ng remote sales. The higher the risk, the higher the return. Mas complicated yung work, mas malaki yung sahod. Hindi naman kasi sobrang dali, guys, ang trabaho ng remote sales professional. Bakit? Mahirap po maghanap ng kliyente sa mga business nyo, sa clients yung mag-provide ng service. Ang mga remote sales professional, nag-work yan under pressure. Let's say, for example, outreach specialist ka or na cold caller ka, may mga quota na hinahabol yan. So, kailangan every month may na-hit silang quota. Kung hindi, merong consequences sa company yun. Ganun like. At kapag hindi nila na-hit yung clients, possible yung company bumaba, sasamang bumaba. Kaya sobrang delikado ng work mga remote sales professional. Now, doon naman kasi sa mga admin na VA, mostly operational sila. Mahirap din ginagawa nila kasi ine-ensure nila lahat ng system in place. Mostly stable sila, ang remote sales professional dynamic. Ibig sabihin, nababaliw yung mga remote sales people kapag pa-end na ng month, hindi pa na-hit yung quota, masakit sa ulo yon. So, matrabaho siyang trabaho. Just like any other sales work, ganun siya talaga nag-work. Kaya mas malaki yung sahod. Now, ang mahirap naman dito, minsan, ang mga sales professional, sa remote sales, yung offer kasi sa kanila, like yung salary nila, is may mga instances, mababa lang yung base, tapos mataas yung commission. Meaning, paano kung wala sila naka-close na deal this month? So, yung base lang sasahurin nila, maliit lang. In short, output driven. Ganun siya nag-vary. Kaya isa sa reason din yung maraming mga freelancers na ayaw nila ng remote sales kasi yung pressure at saka yung responsibility mo sa company medyo challenging siya. Hindi siya for the faint-hearted na baka mawalan ng trabaho. Kaya may mga naririnig kayo, mga salesperson, palipat-lipat ng trabaho. Challenging kasi siya, guys. But if skilled ka, na master mo yung service, yung product nyo, magaling ka na talaga, nag-upskill ka, tapos talaga naging seasonal ka na or seasoned rockstar ka na remote sales professional. Yung opportunity na lalapit sa'yo. And experience ko yun, guys, personally. Sobrang daming opportunity lumapit sa akin. To the point na ako na lang namimili. Dumating ako sa ganung point. Pero ngayon, mas nakita ko sarili ko sa consulting, which is ginagawa ko ngayon. Coaching ako. Kasi nakita ko yung value nun at saka yung passion ko nandun. Pero take this on by my experience, guys. Yung experience ko talaga is kailangan, if you want to become an efficient remote sales professional, dapat lagi kang up to date sa mga systems or sa mga softwares, ano yung nangyayari sa industry, marunong ka umamoy ng opportunity, outgoing ka, magaling ka makipag-network, dapat active ka. Kasi everyday nagko-culture ka dapat ng client sa LinkedIn, depende kung anong type ng niche ng company nyo. Kailangan mo maging active. Yun yung nagpapahirap sa remote sales. Kaya may mga tao mas prefer nila yung operations. Now, paano mo malalaman kung para sa iyo ang remote sales? I think gagawa na lang ako ng bagong content about yan, guys. Comment nyo na lang if you want para gumawa ako. Pero I hope marami kayong natutunan sa video na to. Shoutout sa mga natin, guys, sa mga admin VA natin. Kasi yung mga operations people, guys, tsaka mga sales and marketing, magkakatropa yan. Kapag may client, alam na nila yan, merong pasahod, alam mo yun, mas naging okay yung boss natin, yung sa companies, mas chillax siya. So, walang mas magaling, walang mas magandang trabaho. It's just a matter of ano ba yung gusto nyo, tapos saan ka passionate.
Sa akin guys, nakita ko yung sarili ko talaga nasa sales. Gusto ko ng dynamic na environment. Gusto ko ng kumakausap ng client. Gusto ko mag-explore ng opportunities at mag-isip, mag-strategize paano makaland ng client. Kaya ako pinasok 'to. For me, admin work hindi siya para sa akin kasi yung consistency nila at saka yung stability nila medyo hindi siya pasok sa lifestyle ko. Kaya yung tinuturo ko ngayon. So, sana nakatulong 'tong video na 'to, and as my way of saying thank you guys kasi nag-stay kayo dito. If you want to learn ng remote sales for free, i-invite ko kayo sa free community ko that teaches remote sales. Wala akong ginatekeep doon, lahat guys binigay ko na. Literal. Hanggang wala kang alam, matututo kang freelancing, technicality ng sales, ng remote sales, hanggang maland mo yung first client mo. Tinuro ko na lahat sa community. And may mga members ako na nakaka-sign up na ng clients nila. And proud ako, pwede nyo ma-check sila sa community. So if you think para sa ito or para sa friend mo na naghahanap ng opportunity mag-lock in this 2026, guys, ini-invite ko kayo maging part ng aking free community. So link in my bio sa taas, or kaya naman sa comment section, may link yan. Or kaya naman search nyo jointheparliament.com. Yun lang naman guys, and excited na ako malaman story nyo. Kita kits, peace.